Kia first introduced the first full electric crossover SUV na may kakayahang tumakbo ng 528 km base sa EPA test na ginawa ni Kia. Under naman ito ng EGMP platform o Electric Global Modular Platform. Meron din itong feature na V2L o Vehicle to Load System na may kakayahang magbigay kuryente sa ibang mga devices kagaya ng laptop, electric fan, rice cooker o kahit mag-charge ng ibang electric car. O di ba ang ganda, para kang may power bank pero saan yung kotse? Kaya ngayon ibibida natin sa episode na to ang 2025 Kia EV6 GT Line Long Range. May feature naman itong Kia EV6 na kapag nilock mo yung pinto, kusa natupi yung side mirror niya. Kung i-unlock mo naman, kusa naman nabukas yung side mirror niya at nagpa-pop out naman yung door handle. Maganda naman ang front fascia nito kasi mukha siyang modern crossover at kung mapapansin nyo naman ang headlight nito, naka-LED with auto leveling na siya. Meron din itong 4 parking sensor. Ang gulong naman nito ay may sukat na 255/45 R20 alloy wheels. Ang side mirror naman ito ay glossy black with repeaters. Maganda rin ang rear fascia nitong EV6 kasi meron siyang LED taillight. LED rin ang third brake light nito na nakalagay sa spoiler. Meron namang 4 parking sensor ang likod nito. So silipin naman natin ang cargo space nito. So ang maganda rito, power liftgate na siya. So kagaya ng ibang crossover, meron din itong cover sa likod para di makita yung gamit. Sa ilalim naman nito, nakalagay ang charger at tire mobility kit. Pagdating naman sa space, maluwag din ito. Kung gusto mo naman ng more storage, may kinakalabit lang dito sa likod para matupi yung upuan sa second row. At ganito naman ang space niya kapag nakatupi. Folded naman ito ng flat. Medyo inclined lang siya pero okay na rin. Meron din itong mga talian sa likod. Kung kailangan mo naman ng outlet, meron siyang 12-volt socket. At bukod pa rito, meron din siyang trunk lights. Kung i-charge nyo naman tong EV6, kailangan nyo munang buksan ng trunk para ma-open ang outlet sa likod. For convenient, pwede nyo gamitin ng remote para maisara itong trunk. Ang Kia EV6 GT Line Long Range ay may makina na permanent magnet synchronous motor at ang battery naman nito ay lithium-ion. Meron itong 229 horsepower at 350 Nm of torque at may kakayahang tumakbo up to 528 km combined with city and highway base sa EPA test na ginawa ni Kia. Ang gamit naman nito na charger for AC is Type 2. Kapag nakasaksak siya sa 11 kilowatts, tumatagal ang pagcha-charge ng 7 hours and 20 minutes from 10 to 80% of charging. Habang ang DC charger naman nito ay gumagamit ng CCS2. Kung nakasaksak siya sa 50 kilowatts, tumatagal ang pagcha-charge ng 73 minutes from 10 to 80% of charging. Kung sa 350 kilowatts naman, may kakayahan siyang mag-charge ng 18 minutes from 10 to 80% of charging. Ang transmission naman nito ay 1-speed automatic with Shiftronic na merong rear-wheel drive. Since electric car ito, ang pwesto ng makina nito ay isang extra storage. So ngayon, nandito tayo sa loob ng Kia EV6 GT Line. Honestly, sobrang nagustuhan ko talaga yung loob niya. Kasi ang ganda ng dashboard niya, iba yung dating niya. Mas gusto ko to kaysa dun sa carbon yung style. Pero plastic lang siya oh. Isa pang maganda rito, meron siyang ambient light dito sa loob. Kaya marerelax kayo kapag bumibiyahe kayo sa gabi. Na-adjust nyo rin dito sa may driver side kung gaano kaliwanag yung illumination. Yung head unit niya is connected dito sa instrument cluster. Same sa mga ibang luxury cars. Lahat ng controls, makokontrol mo dito, kahit aircon, may isa pang control dito ng aircon, meron siyang climate control, at ang maganda rito, dual siya. Sobrang ganda ng itsura niya kasi digital. Pagdating naman sa legroom ko, okay lang. Headroom ko, sakto lang. Kasi nga, meron siyang sunroof. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa part na yun. Saka isang click lang siya. Nabubuksan niyo yung cover niya at saka yung mismong glass niya. Yung map light niya is LED na. Soft touch lang siya. Wala ka nang kahit anong pinipindot. Dito rin yung adjustment sa ilaw pag nakabukas sa door. So ito naman kung gusto niyo bukas pareho.
Pagdating naman dito sa visor niya, meron siyang mirror at saka LED lights. Sobrang nice. Dito naman sa gitna nito, maganda. Kasi may extra kayo storage sa ilalim. Meron kayong Type-A port, Type-C port, merong another Type-C port, at saka 12-volt socket. Ang upuan naman ng Kia EV6 ay merong 8-way power seat adjustment. Ang manibela naman nito ay merong manual tilt and telescopic. Ito yung sa pag-i-start niyo yung kotse. Yung shift knob niya is diikot lang. Pag ilalagay niyo sa park, pinutin niyo lang. Meron din siyang auto hold, saka parking brake, may wireless charging, may dalawang cup holder. Yung center console niya, may kaluwagan na rin. Meron din kayo dito lagay ng barya. Dito naman sa steering niya, lahat ng controls kagaya ng sa instrument cluster, saka sa head unit niya, nandito na lahat. Saka yung adjustment naman dun sa cruise control nandito rin, sa left side. May kaluwagan naman ang glove compartment nito, kaya kasyang-kasya yung mga files nyo. Maluwag din ang likod nito, EV6, na may magandang space dito sa gitna dahil mababa ang tunnel. Para naman sa comfort, meron naman itong rear aircon vent sa mga sides. Ang ilaw naman dito sa likod ay LED na rin. Hindi naman kayo mabibitin sa sound system nito dahil naka 14 speakers to na Meridian surround system. Ang armrest naman nito ay may dalawang cup holder plus may access naman kayo dito sa trunk. So, susubukan natin to Kia EV6. Kung titingnan nyo siya sa labas, mukha siyang modern eh. Visibility, maganda rin. Maganda pa dito yung braking system niya, hindi kayo niya isusubsob. Saka pag lumiliko kayo dito, turn signal right kayo, may blind spot, may camera siya, which is sobrang linaw. Pansin ko lang, pag dinadrive nyo to, may pagka-premium feel siya na may pagka medyo may weight, pero hindi naman ramdam kasi yung power ng sasakyan is balance naman. Yung steering naman niya, maganda rin naman yung steering niya, malambot. May sarili siyang character. Alam nyo na pag nasubukan nyo siya tapos nag-drive kayo ng ibang kotse, malalaman nyo na may pagkakaiba sila. Maganda yung power niya. Saka sobrang attractive nung instrument cluster niya kasi may blind spot monitoring to pero hindi sa side mirror nyo siya mapapansin kasi kahit sa instrument cluster mapapansin nyo rin na may kotse sa likod nyo, which is maganda, madaling makita. Saka iba yung feel niya. May pagka parang European. Saka sobrang tahimik niya sa loob kahit bigyan nyo siya ng power. Ito pa maganda rito, yung insulation niya. Hindi mo marinig yung wind noise sa labas. Maririnig nyo lang dito yung aircon. Yun lang, maninibago kayo sa paddle shifter niya kasi yung plus nandito siya sa kaliwa, hindi siya nasa right. Kung galing kayo ng ibang kotse. Yung paddle shifter niya, hindi siya more on manual mode, more on engine brake lang talaga siya. Pero, hindi siya malag. Yung suspension niya, premium din. Hindi matagtag. Hindi mo nga halos ramdam yung yung guit sa kalsada, yung sa mga expressway. When it comes to driving mode, meron siyang eco, meron din siyang normal, at saka sport. Since electric car to, meron din akong napansin na hindi naman siya automatic nagbe-brake pag binibitawan ko yung free wheel niya, which is maganda. Ang Kia EV6 GT Line Long Range ay nagkakahalaga ng 3,788,000 in Philippine Peso. At meron naman itong available color na Aurora Black Pearl, Moonscape Matte, Snow White Pearl, Runway Red, at Yak Blue. Kung hanap mo naman ng Kia cars, visit lang kayo sa Kia Dasmariñas at hanapin nyo lang si Sir Renz Caburian for inquiries at sabihin nyo lang na napanood nyo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang review na to, don't forget to like, comment, share at mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga car reviews natin. Kita-kits tayo sa mga susunod pa nating car reviews.